Yon, meron tayong lakad ngayon. Parang pamamanhikan ng kapatid ko na bunso sa lalaki, si Jeffrey. Ayan, kasama yung mga bata. Kasama rin si Tita Janet at saka si Tita Neneng. Yan, tsaka si Tito Arnold. Si Tito Arnold dyan may rumenta ng L300. Ayan, ayan na lang naging service namin. Medyo natagalan yung punta namin kasi nga ang Jeffrey hindi pala masyadong kabisado yung pagpunta. At ayan nga, bumabiyahe na kami. Papunta na kami sa NLEX. Nasa Bukawi na kami. Nakita nyo ang Philippine Arena. Medyo natatabunan. Ayun, no? Nakita nyo naman. Ayan. Ano ganito pala? Ano hinihingi mo sa akin? Kasi kumuro din. Ano yan? Pupunta ko na ako ng ito. Para makabili ng iPhone. Ipon muna, ipon bago iPhone. Sir, ako alam na. Hindi na. Pag-birthday ko lang may iPhone ako po. Gusto mo. Bakit na lang magpakasal? Hindi ko na ano. At ayun na nga, nasa Marikina yata kami yan. At bumabangka rin siyempre sa biyahe si Athena. Napakadaldal niyan sa nilolo ko yung ninong niya, ninong Jeff niya. At saka yan, nasa Taytay, Antipolo na yata kami yan. Medyo mahaba biyahe kaya pinuputol-putol lang natin yung ibang siyempre mga clips lang para makita natin. Napakaganda rin ng biyahe dyan, wala masyado. At saka yan, nag-wiwi break muna kami dahil nga mahaba-haba. At yan, nasa Antipolo na kami. Diyan daw kami nagpupunta ng mga bata-bata kami. Kasama yung lolo mading namin. Ayan, tsaka papunta na nga kami Taytay. Medyo na ano kami, naliko kami. Tsaka yan, syempre si Jairus, buti na lang hindi nahilo sa biyahe. Si Jacob kasi sumuka dahil nga para nainitan ng konti. Pero kasi nga medyo mga puyat yan, hindi mga nakakatulog din dahil mga excited umalis. Tsaka yan, nasa SM Taytay na kami. Tsaka hindi ko alam kung anong rebulto yan, kung anong monumento yan, kung sino yan. Nasa mabilis, may SM na naman kami nadaanan at nagugutom na sila. At eto, hindi muna kami kumuha muna kami ng dadalhin doon. Siyempre, may dala namin spaghetti, may dala ng pansit, pero siyempre, pang ulam. Pero naganda naman din yung side ni Marinette ng ulam pang tanghalian. At saka yan na nga, medyo naghaharuta-haruta na naman sila sa loob para libang-libang. At saka yan, nawawala na yata kami. Nakapunta pa kami ng Agono, Rizal kasi nga sumobra na kami. Nakailang pabalik-balik kami kasi nga namali kami ng daan. Imbis na kakaliwa kami, kumana kami. Ayan, nag-stop muna kami at nagtawag-tawag na kung saan, kung paano. At yan, bumalik na nga. Nagbalik-balikan na nga kami dahil nga hinahanap namin kung paano kami. At ayan, bumalik kami ron sa dinaanan namin kanina. Nilagpasan na namin yan, bumalik kami dyan. Kasi nga nagkamali-mali ng daan yung turo ni Jeff. At saka yan, nag-break muna kami kung saan, nagkumintay kami. At nung maghintay kami, syempre, nagutom yung mga bata. Nilibre ni Tita Janet. Yan, naglibre ng siomay. Kasi nga, wala kami madaan ng Jollibee. Gusto kasi ng mga bata French fries, wala madaanan. Kaya ayan na lang ang kinuha. Kaya nagputrip ng konti yung mga bata. At saka yan, sila Tito Arnold nagtanong-tanong kung saan lugar yung tama talaga namin madadanan. At ayun nga, tinuro na sa amin kung saan yung tamang daan. Tapos biyahe na ulit, nakita nyo yung mga pasigsag-sigsag na daan yan. Napakasarap ng daan dyan, napakasarap din mag-sightseeing dyan, napakaganda ng lugar kasi ayan, taas nga. Dyan daw yung mga pinupog sa Facebook na mga nagbabankingan na may nahuhuli yung mga pulis, mga nakikita mong nagbabankingan na mga napupog sa Facebook. Napakalupit na mga sinundanan, napakaganda. Napakasaludo tayo sa mga bikers na dumadaan dyan. At saka yan, bumaba kami ng konti dahil magpipicture-picture nga. Dahil nga baka hindi na namin yung abutan ng gabi, ng umaga. Napakataas na namin yan. Pero napakainit din dyan kahit na mataas na yan. Sila Tita Neneng, si Mami, si Tita Jenny, si Juan. Ayan. Tapos, syempre, mga ganyan-ganyan lang yan. Mga remembrance nga ito. Napakaganda talaga ni Tita Jenny. At ayun, si Tito Arnold din bumaba na rin. Napakataas talaga. Syempre, minsan lang din kami magkasama-sama lahat ng ganyan. Syempre, picture-picture. Pero halos hindi na nga nakapagpa-picture lahat dahil nga nagmamadali na rin dahil meron kaming hinahabol din ang oras dahil late na. Parang 12 PM na. Wala pa kami karon sa parents ni kaya late na talaga. Tsaka nag-picture yung dalawang magutol. Si Tita Neneng kasi sumakay na agad sa sasakyan. Tsaka yan, bumiyahe na ulit kami sa mga pilisang biyahe yan dahil nga nagmamadali na ang lahat. Dahil nga nagugutom na rin, yung mga bata naiinip na rin. At saka nakita nyo yun sa part na yan, babalikan namin mamayang hapon yan. Diyan kami magpipicture-picture dahil napakaganda ng view na yan.
isang mabilis lang din naman. Tsaka yan, syempre nagkwento-kwentuhan. Sana nakakita nyo naman yung daan nito, pabulusok. Napakahirap dyan pag ang dala mong sasakyan, yung kakarag-karag, no, kawawa. Lalo na pag traffic. Kaya buti na lang, syempre, yung sasakyan Tito Arnold, napaka-solid, napakagandang humatak, napakabilis, at saka napaka-komportable. Yun lang, medyo sa bandang likod, lumalabas yung aircon kasi nga nakabukas yung pintana ng iba. Tsaka yan, nakakita nyo naman, mabundok-bundok. First time ko lang ulit makapunta sa ganyan lugar sa Taytay, Rizal. Meron kami dati pinupuntahan sa Antipolo basta parang ganun. Merong gawing Kogyo. Nakita nyo naman yung karsada na yan, no? Pabulusok yan, napaka sigsag niyan, mabulusok, malalalim, pataas yung mga daan dyan. Ang purpose din naman talaga ng mga pasigsag na yan kasi syempre para makabueli yung mga sasakyan, hindi naman kasi pwede na isang diretso na kung bakit ba kailangan pasigsag-sigsag, hindi naman pwede ka pababa na lang o isang paakyat na lang. Syempre mahihirapan naman yung sasakyan pag puro ganun, kaya binigyan nila ng buwelo. At ayan nga, nakarating na kami sa subdivision ng nakalimutan ko ano pangalan, basta nandiyan na kami. At mga gutom na yan, mga yan, medyo pagkasalang ng kontong kwentuhan, konting pakiramdaman, syempre maya-maya konti pinag-food trip na kami, yung mga dala rin namin, ayan, nilantakan na namin, halos kami lang din ang mga kumain dahil mga naunang kumain na yung mga side ng family ni Marinette, dahil nga kami mga 1 PM na yata kami dumating nga. Tsaka yan si Tito Romy, siya yung naging driver natin. Pinsan niya nila Mami, magpinsan buo yung lola ko at saka yung nanay ni Tito Romy, pinsan buo sila Mami at saka si Laina para magpinsan mga kalawa. Tsaka yan si Wewe, nakita nyo nandada mo na doon. Tsaka yan, bumili na rin ng alak si Sherwin pakumpisa. Medyo napasobra dahil dapat chilak-chilak siya. Saglit lang talaga kami dyan, konting kwentuhan sila tungkol doon nga sa kasal, kung ano gagawin, kung paano ang gagawin dun sa kasal, kung ano ang magandang isuot o kung paano yung magandang sistema. Dahil nga plano namin pag Friday pa lang pupunta na kami ron, kasi nga pag pupunta kami ron ng alas 4, darating kami alas 7 ron, 10 AM yung ang kasal, mas nakakapagod. At saka yan nga, meron kaming inuwing puno, binigyan kami ng pauwing puno kasi nga gusto namin yung basta yung nakalimutan ko tawag dun sa parang strawberry maliit. Yung strawberry maliit ba yun? Basta parang ganun, parang basta masarap, ano raw yan, yung parang masustansya. Yan, tinuro kami kung paano pagtatanim. Tsaka yan, papaalam na rin kami mamaya dyan dahil dadaanan pa namin yung simbahan at saka yung venue ng reception ng pagkakasala kung saan matutulog. At saka yan po, ang dalawang abay, si Jacob at saka yung baby nila sa kabila. Ayan yan, magpapaalaman na dahil saglit na shot lang at saglit na kwentuhan lang dahil gusto nga lang din talaga makakapagharap. Tsaka yan, maraming dumadaan na airplane dyan, yung mga bata tuwan-tuwa. Pero ng mga bata rin tayo, syempre lahat tayo, basta makakita tayo airplane, natutuwa tayo. Ayan nga, last picture na, patapos sakay na naman. Nagkamali pa ako dyan dahil naiwanan ko yung bag ko, bumalik pa kami dyan, mamaya makikita nyo. Yan, ayun yung family ni Marinette. Ayan, sa side nila. Nakatira sa Lasa sa subdivision. Tsaka yan, magsasakayan ng sasakyan nga. Isang mabilis na usap-usap at paalaman lang sa lahat. Si Tita Janet natin napakaganda. Tsaka yan, sumakay na lahat. At mamaya magbabiyahe, sa unahan na ako sasakay para maganda ka yung viewing nung pagbibideo ko. Ayan, nakakita nyo naman yung subdivision nila. Puro pababa, puro pataas ang mangyayari dyan. Nakakita nyo naman, makulimlim na kasi pahapon na rin at saka medyo nagbabadya na rin yung pagulan. Umulan din ng konti doon sa tinaanan namin. Tsaka yun nga, ngayon sila. Ayan, nakakita nyo napakapababa nito. Pinag-usapan nga namin dito. Pag mayroong bike dito na nagbabike, paahon dito, naku po, kawawa. Kaya kung nagtadyang nakatira at nakabike ka, naku, pinakamatindi nun, ewan ko na lang. Kaya lahat siguro ng mga nakatira dyan, mga may sasakyan, medyo may init-init din. At saka yan, kaming tatlo nasa harapan, nagkukwento-kwentuhan lang kami kung ano-ano. At dahil nga naligo kami kanina, yun, isa pa rin sa pinagkwentuhan namin yun. At so yun nga, sa bandang ngayon, sabi ko, nakalimutan ko yung bag ko. Bumalik kami, balik na naman kami dyan. Nakita nyo, pabalik na kami, nakita nyo yung paahon dyan, no? Taas, tarik talaga yan. Kung kahit lakarin mo yan, makakaramdam ka ng pagod. Pero syempre, sanayan lang din yan. Pero sa atin, mga katulad natin na first time makapunta dyan sa lugar na yan, tsak,
talagang maninibago. At siya niya, malapit na tayo kila Marinette sa bahay nila. Sinaglit lang natin balikan yung ating bag dahil may importante tayo nandoon, yung mga cellphone natin nandoon. Ayan, tsaka yung wallet din kasi kailangan natin syempre yung lisensya sa pagdadrive natin. Hindi ko naman pwedeng tayin pala si Jeff na pumunta rito. Tsaka yan, papunta na kami sa simbahan. Yan, ito yung simbahan ng paggaganapan ng kasal ni Jeff. Hindi ko alam kung ano pangalan ng simbahan na yan pero mukhang maganda rin, mukhang vintage din, mukhang heritage na rin, yung parang gano'n. Basta matagal, lumang simbahan na rin. At saka syempre nag-picture dyan sila Tita Janet. At konting libot-libot ng konting upo-upo, konting CR-CR. Napakaganda rin sa lugar na yan. Tsaka yan, nabentahan pa kami ng sampagita dyan. Sampagita 50 pesos pero ang dadalawang peraso. Kaya nagtatawanan sila sa loob. Ano, makikita nyo. Hindi kayong binili sa atin na ano. Tsaka yan, papunta naman kami ngayon sa venue ng paggaganapan ng kasal ni venue ng reception. At eto na, nakikita na namin yung zigzag. Pero bago pala kami dumating doon sa venue na yun, mapupunta mo naman dyan sa picture yan sa mga zigzag na daan dyan. Marami rin nag-i-stop over dyan para magpa-picture kasi minsan nga lang din madadaan sa lugar na yan at saka minsan lang di makakapagpa-picture. Pero ayun nga, dinaanan muna namin yung mga traffic at saka mga zigzag na daan at pupunta rin kami mamaya doon sa ukay-ukay. Meron kaming ukay-ukay na pupuntahan para makapagpa ano tawag doon? Window shopping. Nakita niyo yung mga pasigsag na yan, napaka-solid nun daan dyan. Kaya pag hindi magaling ang driver mo, pero siyempre yung mga nandiyan dyan, sanay na sa pag-drive. Tsaka ito, nandito na kami sa papapicture namin para remembrance lang na nakapunta kami ng Taytay Rizal. Yan, bumaba na naman sila at mga nag-picture lang yan sa mabilisang picture nga lang yan dahil ayun yung pinakamagandang view kasi na sa nadaanan namin, yung kita mo yung view ng baba. Yan, no? Nakita nyo, may mga dumadaan din dyan sa baba kaya kitang-kita mo na makadami. Siguro maganda din paggabi kasi maliwanag, makikita mo yung mga ilaw ng mga bahay. At saka yan, isang picture lang. Medyo mga pagod na rin yan pero syempre smile pa rin naman yan dahil nga sabi nila remembrance lang naman. Medyo mahaba yung video kasi nga buong maghapon to. Ayan, pati yung mga daan inano natin. Yan, si Tita Janet, talagang maganda nating tita. Nakita mo naman, ang formahan, batang-bata talaga. Napakaganda. Tsaka yun nga, pagka-picture namin dyan, isang biyahe na naman mabilis. Papunta naman kami ron sa venue ng reception. Yan, yung mga maglolola, nag-picture din. Tsaka yun nga, nakita nyo naman yung view, napakaganda. Nakita nyo, napakatarik. Ayun yung iniikot ng mga sasakyan. Yan, nagtita Neneng. Sayang di nakasama si Tito Bobby. Hindi pwedeng magsabay sila na wala sa Bulacan kasi may ginagawa rin sila. Tsaka yung mag-asawa, ngayon ang magpapakasal na. Humayo kahit magpakarami. Yan. Tapos sa pag-uwi namin, yan, basta nagpa-picture lang din ako dahil minsan lang din naman ako masama sa picture dahil nga ako yung nagpi-picture at ako yung videographer nila. Tsaka yan, nakita nyo naman, 100 na naman po, napaka-sigsag na naman yan. Kung dala ko siguro dyan yung owner, nako, yung mahina sa hatakan, kawawa, puro tulak ang gagawin, pero miss, abala. Tsaka yan, nandiyan na kami sa venue, at mag-picture lang din kami dyan, parang ocular visit na rin, para makita yung venue, kung okay ba, kung paano ba, kung ganyan. Pero sa palagay naman namin, okay na. Tsaka yan nga, November 25 yung kasal ni Jeff pero 24 pa lang nandiyan na kami. Siguro after lunch nandiyan na kami. At makakapag-swimming, makakapag-shot ng konti. Kinabukasan sana wala mga hangover yung mga kasama namin para hindi naman kami hirap doon sa paglalakad dyan. Kasi nga pabalik-balik din ang mga gagawin namin dyan. At saka yan, nilibot namin yung pinaka-reception. Saludo rin, malaki rin ang gagastusin nyo ng dalawa na pero bahala sila, pareho naman sila may pera eh. Tsaka sabi nga nila, minsan lang yan. Tsaka minsan lang din talaga maganda yung sa family namin kasi hindi naman kami mahilig sa family namin maganda. Pero yun nga, si Jeff sila may pera, very good. At tsaka ito, yung mga bata nagpa-practice na dahil nga maabay din sila.
Tsaka yun nga, nagkukwento-kwento pa kung ano yung gagawin, kung paano yung ganito, ganyan. Napakaganda ng CR dito ng mga babae. Tingnan nyo, may sariling parang kwarto talaga. Kasi yung mga babae nga naman, matagal sa pila, mga tagal umihi, kaya yung nilagyan nila ng mga ganyan. Tsaka ito yung mga swimming pool na pagpunta namin dyan, ang tawag doon, ayun na isusulit ng mga bata. Tsaka syempre, yung mga gusto rin mag-swimming na mga kasama namin, mga matatanda. Sana raw ay mga lahat ng pininsan namin ay makakasama kahit yung mga anak nila. Dahil nga, nireserve din ni Jeff para sa pamilya natin yan. Yun nga, ini-invite namin kayo lahat. Kung makakasama kayo, tayo magpipinsan, magsama-sama dyan. Diyan na tayo mag-shot puno. Tsaka yan yung mga bata. Medyo, syempre, maglilikot lang na maglilikot yan, mga magtatakbo yan kasi nga gusto rin nila malibot at saka minsan lang din mga makagalayan ng ganyan na mga kasama. Tsaka yun nga, tinignan naman namin yung mga bedroom, mga pagtutulugan ng mga magiging bisita kasi nga ang abay ng lalaki at abay ng mga babae paghihiwalayin. Syempre yung part din namin ng mga family na dyan na matutulog ng 24 ng gabi. O yan, basta ikot lang kami ng ikot dyan, mga napagod din yan pero talagang ganon. Tapos ito pa isang swimming pool. Dito naman siguro mapupunta yung side ng mga lalaki. Lahat ng mga lalaki dyan daw matutulog. Kaya magkaiwalay kasi 24, 25 hindi sila pwedeng magkita. 25 na pala sila dapat magkita. Kung paano sila ayusan, parang surprise yan. Sa 25 na rin yata, 24 na rin yata magpapagupit yan si Jeffrey para surprise kung ano magiging itsura niya. Dati mas mahaba buko dyan pero ngayon siya na nagpagupit. Nagpahaba kasi nga galing siya sa ibang bansa. Mahal daw yung pagpapagupit ng buhok. Kaya na, may day pa uwi namin. Nakita nyo naman yung paglubog ng araw. Isang mabilisang biyahe yan. Dahil nga nagmamadali namin, nahabol kami na pupunta pa kami ron sa Tianggian. Pero halos yung pagpunta namin doon, halos pasarado na rin. At ito na kami sa Tianggian. Hindi na ko alam kung saan, basta Taytay Rizal yan, Manila Club. Basta ganyan kami nagpunta. Marami rin mura na mga siguro 10 piso, 20 pesos yung mga paninda dyan. Kaya nga kung ano nila, wholesale, mas maganda, mas wholesale, mas makakamura. Parang divisoria na rin nila yan sa lugar nila. Isang lakad-lakad lang kami, nabili ko lang dyan sa 2 sando kasi gusto ko pag sa susunod na papapawis ko pag nakasando-sando na ako sa mga susunod na video natin sa drums papawis. Tsaka yan sila Tita Jenny, Tita Neneng naglibot-libot na. Mura si Tita Jenny kasi hindi nakabili kasi nga mura na, binabarat pa nakita mo na naman talaga ang Tita Jenny. Pero yan, galante naman yan. Tsaka mabait na tita rin natin yan. Tsaka yan para mga napagod na rin sa paglilibot kaya mamaya mag-aaya na rin yan. At saka sa pag-aaya na yun syempre pahinga na rin dahil mga napagod na rin sa buong maghapon ng biyahe. Ang nakapagod sa amin din yung pagkakaligaw namin pero okay lang at salamat naman nakarating kami ng ligtas dyan. Ngayon nga, good luck sa'yo Jeffrey sa pagsisettle down ni Marinette. Ang buhay pag-aasawa talagang ganyan. Nakita nyo naman din sa akin. Pero sabi nga, hindi naman tayo pare-pareho ng tinataak na landas sa pag-aasawa. Basta kung saan masaya, dumong ka, ganun lang ng buhay. Kung ano man yung hindi pagkakaunawan. Basta maayos din yan. Basta malalaki na kayo, alam nyo na mga gagawin nyo. At saka yan, napakasarap ng mga food trip dyan. Kala ko may uwi tayo minudo, wala pala. Pero ang sarap ng minudo, nag-enjoy ako. O gutom lang ako, pero masarap pa ako sa minudo. Tsaka yun nga, yung spaghetti natin parang napanis sa biyahe sa sobrang tagal. Yun, isang memories na naman to bilang mag-anak na nagkasama-sama tayo dyan. Mababalikan din natin ito balang araw sa ating mga pagtanda. Ngayon lang, basta good luck sa inyong dalawa ni Marinette at sana maging maayos yung day ng inyong kasal. Sana walang ulan, walang masyadong maging aberya at maging masaya yon para sa pamilya ni Marinette at sa side natin na magkakasama-sama tayo sa isang araw na yon para sa inyong dalawa. Ngayon lang, good luck and God bless sa inyong dalawa.